treason by killing another oligarchy. Pag-aari noon ng pamilyang Lopez sa Meralco, pero binitawan nila ang pamamahal nito noong 2009 dahil sa global financial crisis. Ngayong hawak na ito ng negosyadong si Manny Pangilinan. Ang Meralco ay nagsusupply ng kuryente sa Metro Manila at mga karapit lugar. Dahil wala itong kakompetensya, wala na itong nagpapatupad ng kumpanya sa presyo ng kuryente. Sapagkat ang tara ng pagtataksil at ang ginawa pong pagpapatapos at pagpapadukot ni Marcos kay Pangulong Duterte. Kaya hindi po ito katanggap-tanggap sa taong bayan. And I think hindi naman tumigil. Pagtutuloy-tuloy ito at lalawak pa ang protesta at reklamo ng taong bayan. Hindi na ito simpleng usapin na tungkol kay Tatay Digong. Ito ay usapin na ng dignidad at integridad ng ating bansa. Ang gobyerno ito ay matino pa o hindi, at definitely hindi ito matino. Ang gobyerno nito ay ibinibenta ang ating soberanya, ibinibenta ang kanyang mamamayan para lamang mangibabaw ang kanyang ambisyon na manatili sa puder. At ginamitan pa ng pundo ng kaban ng bayan para lamang ipadukot ang isang mamamayang Pilipino na dating naging Pangulo ng ating bansa. This is a height of treason kung panahon ito ng digmaan. This is a very clear scandalous betrayal of the interest of the nation and the people. Nakakahiya po ang gobyerno ni Marcos. At ang paniningil ng taong bayan, hindi yan matitigil dito lamang sa liwasang Bonifacio. Tatagundong, iikot at lalo pa po itong lalakas. Ang pagdisipon na ito ay isang sinyales para kay Marcos na kung mag-isip-isip siya, kung hindi niya in-expect na lumaban si Tatay Digong physically sa panahon na dinudukot siya, nagkamali siya, pina-underestimate niya ang puwersa at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Ang taong bayan ang napakan at pina-underestimate ni Marcos. Dito niya masusubukan ang muling pagbangon at pagkagalit ng mga mamamayang Pilipino upang siya ay hatulan. At yan ay siyang na magaganap. Kung hindi man ngayon, yan ay darating. Sapagkat the moment na tinapakan mo ang mga karapatan at dignidad ng isang bansa at sarili mong mamamayan, ang iyong kinikipit at ang iyong sinatapakan, walang ibang dahilan na hindi magbabangon magkakaisa ang mamamayang Pilipino. Yan ngayon ang tinatawag natin mga araw ng ligalik at mga araw ng pagkagalit ay muling mabubuo sa hanay ng iba't ibang sektor ng lipunang Pilipinas. Mayroong panawagan ngayon kay Eric sa Twitter, lumalabas po, #ICC Kangaroo Court. Yes, tama. Ang Kangaroo Court ay walang hustisya. Ang Kangaroo Court ay bugos. Ang Kangaroo Court ay abusado. Ang Kangaroo Court ay kontra mamamayan. Therefore, ang ICC ay isang Kangaroo Court. We agree na ang ICC ay Kangaroo Court na walang pinagkaiba sa tuwad-kom ni Martin Romualdez na isa ring Kangaroo Court. At ang Kongreso na yan ay walang pinagkaiba na nakipagkaisa sa isang bugos, mafia at criminal type of organization na tinatawag na ICC. Kangaroo Court, dapat ito i-terminate na ang proceedings involving Tatay Digong sa Netherlands. Therefore, kay Eric, sangayon ka ba na mayroong panawagan ang taong bayan na dapat magkaroon si PRRD ng interim release? Dapat na immediate release sapagkat siya ay iligal na dinukot at ginawa ang pinag-original. Dapat kailangan magkaroon ng motu proprio interim immediate release, not only on humanitarian ground but on the ground of illegal criminal abduction of a citizen of a sovereign nation. Bring home Tatay Digong! 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 Nakapaloob sa kontrata ang pagbabawas sa pamahalaan. Yan sa mga kababayan, yan yung pinaka Pahinga muna si Eric, pahinga muna. Mahaba pa itong laban natin ito. Baka mamaya, take news na naman. Baka na naman sa Pililang, fake news na naman. Katigan ng permanent court of arbitration ang kasunto namin sa lahat ito,
importante sa lahat nun, makauwi lang si Tatay Digong ng ligtas, no? So yan yung ating panalangin ngayon. I know. Pangalan mo yung ito ang mga Ma'am Kat, no? Kumusta? Ay, ito mga tropa pala ito nandito, no? So ito na unti-unting lumalakas yung panawagan, no? Ayan, no? Justice for PRRD, no? At pinaka diyan importante makabalik si Tatay Digong ng ligtas, no? So yan po, no, yung ating sinisigaw na araw na ito, makabalik ng ligtas, no? So narinig ninyo yung salita ni Ka Eric, no? So kilalang kilala siya, no? So yan po, no, yung ganap dito sa may Liwasang Bonifacio, no? Sabay-sabay na panalangin sa buong bansa mula sa Luzon. Magkakasama tayo sa iisang layunin, ang pagpapakita ng tunay na pagkakaisa, pagpapalangin para sa bayan, dalhin ang bandila ng pag-asa at pagmamahal sa bayan. Tara na, mga kababayan, sabay-sabay natin ipakita ang lakas ng Pilipinas. Hello mga kababayan! Hello mga kababayan! Para makonti pa ang ating ingay, dapat masahay! Sige nga! Masigawan ka? Subukan nga natin kasi iba may dalang mga payong. Ang gagawin natin, itataas yung mga payong ng ilang beses habang sumisigaw. Hello! Palakpakan na may kasamang sigawan! Yan ang kailangan natin. Nandito tayo sa Bring Him Home, a prayer meeting, a prayer for Tatay Digong. Okay ba sa inyo yun? Okay ba sa inyo yun? Ako, kailangan mapuno natin lahat ng mga upuan dito. Kailangan maging masaya ang ating tagpo ngayong araw na to. Tama ba? Yes! Tama yan at marami po kaming inihanda para sa inyo. So sana po pagpasensya niyo na po dahil talagang napakainit ngayon. Pero hindi hadlang ang init para sa ating napakaganda po natin ngayon. Pero guys, nakalimutan natin magpakilala kasi para makilala tayo mga taong bayan. Oo nga lang, Bart. Simulan mo na yan. Sige, pakilala kayo. Magandang hapon po sa inyo. My name is AJ. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Shigim. Ayan, magbibigay po sa inyo ngayon ng pag-host sa pag-itipon po natin ngayon. Alam mo, parang boring. Oo, Parang nararamdaman kung magpapakilala tayo, dapat kapag nagpakilala kami, palakpakan at sigawan din. Sigawan ulitin natin. Magandang hapon! My name is AJ! Magandang hapon, sumigaw lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong. Ako po si Shigim. Hello po! Wow, ang liit! Kaya sa hello po palang palakpakan na may kasamang sigawan na, hello po! Ako po, nagmamahal din kay Digong, Dax Martin! Yan! Kami ang magbibigay kasiyahan sa inyong lahat. Pero bago ang lahat, babasahan ko lang muna kayo ng mga do's and don'ts natin. Ayan, yung mga dapat at mga hindi dapat natin. Makinig pong mabuti, ha? Okay. Makinig ng mabuti. Let's all maintain peace and order. Let's show our support in a disciplined and respectful manner. Pwede ba yun? Pwede tayong maging mabait ngayon?
Alam mo, dapat tinaano mo rin yan, tinatagalog mo din. Oo, Tagalog daw. Oh, may nagsabi nga ng Tagalog. Kasi, sige, itagalog mo nga. Okay, para sa lahat po ng nandito ngayon sa ating pagtitipon, kailangan po mapanatili nating ligtas at tayo po ay nagkakaisa. Pwede po ba yun? Yes! So, kailangan may disiplina tayo, ha? And, ito sa English, ha? Follow the instructions of event marshals and security personnel at Ayan. all times. Nako, kung may nakikita po kayo, syempre, ang mga marshals po natin at ang mga security po natin na naka-uniforme, dapat po sinusunod po natin ang bawat po sasabihin nila. Kung meron po kayong dapat upuan, puntahan, sila lang po ang susundin natin. Tama yan, tama yan. Naku, nakita ko rin mga kasama ko sa community namin, sa CYM community. Hello sa inyo, Tita Banji. At tapos, assess your health before attending. Kasi di ba, katulad ko, may maintenance na. Kailangan assess po natin yan. Kung hindi, pwede na tayo umuwi para sa online na lang manood. Kasi syempre, bukod po sa pagtitipon na to, ay pinapangalagaan din po namin ang inyong kalusugan, lalong-lalo na mainit po ang panahon, uso-uso pong heat stroke, yun yan. So kung alam